ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Ayan mga kapatid, magandang hapon sa atin. Ngayon ang ating tema mga kapatid ay ano bang maganda? Maliligtas ba ang mga LGBTQ ayon sa Biblia? Ayan, hintayin muna natin dumami yung ating manonood para maraming makapanood. Oo bro, isa. Ang ganda talaga. Yung mga protestante, ama nila 8:44 naman dahil mahilig magsinungaling itong mga ito Lalo na manira sa akin itong si SLTV. Ako daw ay umanib sa Katoliko dahil sa pagsayaw. Engot, ang katotohanan, kaya ako naanib dahil sa turo. Nasa Biblia yan, SLTV. 7:17 ng 1. Kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Hindi sa sayaw, SLTV. Ibig sabihin, kaya ako naanib sa totoong iglesia dahil sa turo. At yun rin ang sinasabi ni Apostol Juan. Ngayon, kung tututulan mo ito, huwag tayong magdiskusyon. Magdiskusyon kayo ni Apostol Juan. Ngayon, ba't ba tayo lumipat? Ba't ba tayo nakisanib? Dahil yung nasa Biblia 12:9 ng Roma. Dahil yun yung pag-ibig na hindi impokrito, hindi mapagpaimbabaw. Na ano? Nakapuotan ang masama at makisanib sa mabuti. At wala nang ibang iglesyang mabuti na lumalakad sa mabuting gawa, 2:10 ng Epeso, kundi ang relihiyon o iglesyang itinatag ni Kristo sumala sa Biblia, 16:18 ng Mateo, the church, the foundation and pillar of truth in 3:15 of 1 Timothy. And according to CCC, o Catechism of Catholic Church, that is the Roman Catholic Church. Not the Church of Christ nitukod by Manalo. Not the Church of God nitukod by Soriano. Not the Church of God born again Christian nitukod by other pastors. Panahon pa lang naman ng mga apostol, mga kapatid, meron na nun Hello po, wait lang. Labo ko na kasi ng mata. Hello bro Isaac, bro Jimuel. Shout out po. Ito, bro JC Gaan Jr., Eugene Galvez from Dumaguete City, Lalabes. Hello Jari, good afternoon. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga kapatid, pati bro Vicente. Ngayon, ang tema natin about LGBTQ. Hintayin lang natin dumami para meron tayong para marami tayong matutunan. Lahat naman ng sinasabi natin may batayan Biblically speaking, historically speaking, reality speaking, all kind of speaking. Because that is the reality. Na magsalita tayo ng katotohanan. At ito lang naman yung alam kong gawang mabuti. Pag hindi ko ginawa ito, magkakasala ako. Hello, bro Lorena. Minamahal kita. J.R. Miranda. Basahin natin ang 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ito lang yung alam kong gawang mabuti. Bakit? Dahil ito yung tungkulin natin sa tunay na iglesyang nasa Biblia. Gaya ni Apostol Pablo. Katunayan, inutos nila yon sa 2 Korinto 14:5 na na sapagkat ang sandata ng ating pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta, mga malinghak at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yan ang utos ng Biblia. Makipagbaka tayo. We defend our faith. We defend our doctrines. And that's the apostolic tradition in 2 Thessalonians 3:6. That's the commandments by the Lord, written by the apostles, 14:37 1 Corinthians, and 15:2 of 1 Corinthians. And that is the true. Yan ang totoo na dapat nating ugaliin dun sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, basahin natin. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo
na kung paano sa mga taon na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Yung bahay ng Diyos, ano yung physical speak kasi? Ang katotohanan kasi mga kapatid, hindi na dadaan sa pagiging Bible alone dahil ang mga apostol, hindi naman Bible alone yun eh. Ibig sabihin, kukuha tayo ng batayan, historically speaking, reality speaking, biblically speaking. Ngayon, ano ba yung bahay ng Diyos na sinasabi sa Biblia? Biblically speaking. Yung bahay ng Diyos na sinasabi sa Biblia, sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang foundation and pillar of truth. Ngayon, ano ba yung kabanal-bala ng bahay na yon? Physically speaking, reality speaking. Ito. Hindi alam ng mga protestante ito. Sa iisang kabanal-banalan lang na bahay natin makikita ito. Alin yon mga kapatid? Basahin natin ang 3 Gs ng ikalawang kronika. Ang sabi, at sa kabanal-banalang bahay ng Panginoon. Ano ba yung kabanal-banalang bahay? Sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, yun yung pillar and foundation of truth. And according to CCC, Catechism of Catholic Church, that's the Roman Catholic Church. What is the physically evidence that our doctrine of sacred image is according to Bible? In 2 Chronicles 3:10, sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng 2 larawang inanyuan na inukit at binalot sa ginto. Kaya nga tayo mayroong mga sacred image sa simbahan natin eh. Tingnan nyo iglesia ni Manalo, wala. Tingnan nyo iglesia ni Soriano, wala. Tingnan nyo Seventh-day Adventist, wala. Bakit? Dahil sa tinatupad yung hula na sinasabi sa Biblia. Na ano? Na physically speaking, biblically speaking, 3 Gs na ikalawang kronika, yung kabanal-banalang bahay ng Diyos, mayroong mga larawang inanyuan. At yun yung sinasabi na mezabe sa Hebrew in 19 hanggang 21 ng Isaias. At ang ibig sabihin nun, altar, haligi, tabernakulo. Ang Seventh-day Adventist ba? Wala. Wala. Ang iglesia ni Manalo ba? Wala. Wala. Tayo lang ang meron yan. Tandayan, physically speaking and biblically speaking, tayo yung kabanal-banalang bahay na tinayo ng Diyos at yun ang nasa panukalang walang hanggan. Basahin natin ng 3:11 ng Epeso, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Tapos kayo, iipitin nyo ko, hindi ko nababanggitin pangalan ko. Sabi nyo, damukal ako sa pera. Kaya nyo bang tindigan yan? Kaya nyo bang tindigan yan? Hindi nyo kayang tindigan yan, lalo ka na Daniel Rason. Kaya lumayas kami sa inyo. Bakit? Katitisuro na yung pinagtuturo ninyo eh. Basahin natin ang 16:17 ng Roma. Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Ganyan na nangyari eh. At katitisuran, laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. Pagpalagay na natin, natupad sa MCG Acres na tinayo ni Soriano, hindi na talaga totoo. Lumayas na talaga yung Diyos dyan. Kahit wala naman talagang Diyos dyan. Dahil hindi naman mananahan ng Diyos, 17:24 ng gawa, sa mga simbahang ginawa ng kamay ng tao, gaya ng iglesia ni Soriano. Pagpalagay na natin, ang iglesia ni Soriano totoo. Tinukod ni Soriano. Si Soriano ang sugo. Kung si Soriano ang sugo, at yung tinayo ni Soriano ang totoong iglesia, kasi ang pangako ni Kristo dun sa totoong iglesia, 16:18 ng Mateo, hindi pananaigan ng Hades. Bakit pinanaigan ni Daniel Rason niyang iglesia na yan kung yan ang iglesyang nasa Biblia? Tanda lang yan na bulaan si Soriano, bulaan si Rason, bulaan lahat ng manggagawa dyan. Mga sulpot kayo. Diba? Ngayon, balik na tayo sa tema. Maliligtas ba ang mga kapatid nating LGBT? Ayon sa Biblia? Kasi, mga kapatid, maraming mga sektang nagsasabi na ang bakla daw impyerno na. Also, the Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero ang dami ko sa kanilang nakikita, mga baklang miyembro. Diba? Kasi, yan ang sinasabi ng mga sekta, ang born again. Pag bakla ka, hindi ka na maliligtas. Impyerno ka na. Sino ka para humatol? Ngayon,
May karapatan ba ang mga pastor na humatol? Wala kayong karapatang humatol. Basahin natin ng 5:13 ng unang Korinto. Datapat sa mga nasa labas, Diyos ang humahatol. Diyos lang ang may karapatang humatol. Ngayon, pahatulin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga kasulatan na kinasihan niya. 3:16 ng ikalawang Timoteo, na ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway at pagsansala. Ngayon, gagamitin natin yung mga kasulatan na kinasihan ng Diyos para hatulan yung mga pastor ng demonyo dahil wala naman tayong karapatang humatol. Diyos lang humahatol sa 5:13 ng unang Korinto eh. Ngayon, ang tema natin mga kapatid, maliligtas ba ang LGBT ayon sa Biblia? Tuloy natin. Ngayon, maraming nagsasabing mga kulto, lalo na ang INC, lalo na ang born again, lalo na ang mga impokritong denomination na ang mga bakla daw, mga tomboy daw, maiimpyerno. Engot kayo. Engot kayo. Ngayon, ang pinagbabatayan nilang talata, yung 6:9 ng unang Korinto. Basahin natin mga kapatid. O hindi nyo ba alam na ang mga liko ay walang bahagi sa kaariyan ng Diyos? O ngayon, babasa mga pastor, yan nakalagay dyan. Yung mga liko, walang bahagi sa kaariyan ng Diyos. Tuloy natin. Huwag kayong padaya, ni ang mga nakikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Nakikiapid sa kapwa lalaki, sinasabi dyan, hoy, hindi bakla yun. Nakikiapid sa kapwa lalaki. Di naman lahat ng bakla nakikiapid sa kapwa lalaki. Ba't nyo ilalapat sa lahat ng bakla yan? O, sinong kayang tumindig ng diskusyon dyan? Mga pastor kayo ng demonyo. Kaya nyo bang tindigan yan? Kaya nyo bang tindigan na ang lahat ng bakla maimpyerno? Tapos sasabihin nyo, walang karapatan ng LGBTQ sumunod sa utos ng Diyos. Meron. 12:13 ng Ecclesiastes. Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ika'y matakot sa Diyos at sundin nyo ang kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Therefore, yung pagsunod sa utos ng Diyos, katungkulan ng tao yon. Yung bakla, tao rin ba? Huwag mo naman sabihin ng bakla, alien. Tao rin ang bakla eh. Therefore, may karapatan silang sumunod sa utos ng Diyos. At ang Diyos, hindi nagtatangi ng mga tao. Gis 34:35 ng gawa. At binuka ni Pedro kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko ang init mga kapatid, wala kasing electric pan eh. Na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Tanong, yung bakla ba tao? Tao. Ibig sabihin, hindi pala nagtatangi ng Diyos ang mga tao, kasama na bakla dun. Tuloy, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Doon naman sa mga pastor, hindi katanggap-tanggap sa kanila yung mga bakla. Bakit? Kakontra sila ng Biblia. Yung binabasa nilang 6:9 ng unang Korinto, hindi naman yun yung bakla na yung nakikiapid sa yung hindi nakikiapid sa kapwa lalaki. Yung nasa 6:9 ng unang Korinto, yun yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Kumbaga sa Tagalog, yung mga tsumutsupa. Pasensya na sa kapatid, gayon kasi ang pronunciation sa Tagalog eh. Yung mga nangahalay. Yun ang bawal ng Biblia. Pero bakla ka lang naman, wala ka namang ginagawa, sumusunod ka naman sa utos ng Diyos. Katanggap-tanggap ka sa Kanya. Hindi ka naman nakikiapid sa kapwa lalaki. Normal ka lang naman, may takot ka sa Diyos, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Bakit? 2:4 ng unang Timoteo, dahil ang Diyos, ibig niya lahat ng tao'y mga ligtas. Kasama bakla doon. At ang bakla, wag mong sabihin hindi maliligtas. May karapatan nga silang sumunod sa utos ng Diyos eh. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, 12:13 na Ecclesiastes, katungkulan ng tao yon. Pag sinabing tao, kasama lahat dyan. Putol ang kamay mo, bulag ka, wala kang ngipin, bakla ka, tomboy ka, may karapatan kang maligtas. Dahil yan ang plano ng Diyos sa atin. Dahil ang ibig niya, lahat ng tao'y mga ligtas. Sa papaanong paraan? At sa papaanong paraan, magiging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Sabi sa Gis 34:35 ng gawa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng Kanyang katwiran, katanggap-tanggap sa Kanya kahit bakla ka. Bakit? Dahil yung pagsunod sa utos ng Diyos,
15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Maliligtas kayo. Paano? Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. At yung mga salitang ipinangaral ko sa inyo, 12:13 ng Ecclesiastes, yun yung pagsunod sa katungkulan ng tao. At pag sinabing katungkulan ng tao, kasama bakla doon. Ngayon, napatunayan ba natin sa oras na ito, may karapatan ng bakla sumunod sa Biblia? May karapatan. Therefore, may karapatang maligtas ang mga LGBTQ ayon sa Biblia. Dahil yung sinasabi sa 6:9 ng unang Korinto, yun yung nakikipagtalik. Hindi naman lahat ng bakla nakikipagtalik O kaya nyo bang tindigan yan? O ikaw, pastor ka ng Iglesia ni Cristo, kaya mo bang tindigan sa diskusyon nito? Grabe kayo sa mga LGBTQ. Sinong mga ngahas na tutulan ito? Umakyat dito. Ito naman, i-bash nyo ako. Okay lang, kaya kong tindigan ito dahil ito ang doktrina ni Cristo. Dahil ang Diyos, 2:4 ng unang Timoteo, ang ibig niya lahat ng tao ay mga ligtas. Tapos kayo ayaw niyong maligtas yung kapwa nyo rin tao. Samantalang yung pagsunod sa utos ng Diyos, 12:13 ng Ecclesiastes, yun ang katungkulan ng tao. Wala kayong pag-ibig sa tao. Wala kayong pag-ibig sa kapwa nyo. Papakilala kayo totoo, kayo lang maliligtas. Kayo lang pala maliligtas, ba't ayaw isama yung bakla? Samantalang ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, kayo nagtatangi. Mga engot kayo, mga pastor kayo ng demonyo. Kaya nyo bang tindigan sa diskusyon nito? O kayo, yung mga homophobic ba kung tawagin nyo, kaya nyo bang tindigan sa diskusyon nito? Tindigan nyo, umakyat kayo. Mag-request kayo agad at agad-agad tayo magdiskusyon. Patunayan ko, ang bakla may karapatang maligtas ayon sa Biblia. Pati ikaw, Pastor Lindol ng Church of Christ 33 AD, anong sinasabi mong ang LGBTQ hindi maliligtas kung hindi ka ba naman engot? Pasensya na mga kapatid, umiinit ang ulo ko Paano hindi maliligtas? Tao rin yun Gagamit kayo ng talata out of context. Yung sa 6:9 ng unang Korinto, ang tinutukoy doon, yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Hindi lahat ng bakla nakikiapid sa kapwa lalaki. At sino kang pastor ka para tutulan? At sino kang pastor ka para hatulan ng kapwa mo tao? Diba ang sabi sa 5:13 ng unang Korinto, datapot sa nga sa labas, Diyos ang humahatol, ba't kayo humahatol? Samantalang Diyos lang dapat humatol. Ikaw Tristan, ito sabi ni Tristan, sa panahon ngayon, alam mo naman diba ang mga gawain ng ibang bakla? Alam ko nga, alam ko, pero wala akong karapatang hatulan yon. Dahil ang Diyos ang nakakatarok ng puso at Diyos ang gumagawa. 2:13 ng Filipos. Anong sabi? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Diyos ang gumagawa Sino ka para humatol? Marunong pa ba kayo sa Diyos? O sinong titindig dyan kahit sinong pastor? Umakyat kayo. Patunayan nyo na ang mga LGBTQ walang kaligtasan. Tutol ako. Tutol ako. Sige, mga kapatid. Sinong pastor na mga ngahas tutulan itong sinasabi ko? Nasa Biblia ito Ulat ito ng mga apostol Tanong, lahat ng sulat ng mga apostol, sino ba nag-utos? 14:37 ng unang Korinto, kung iniisip nino man na siya'y propeta ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Lahat ng sulat ng Diyos, utos ng Panginoon. Ngayon, anong sabi? 2:4 ng unang Timoteo, na siyang may ibig lahat ng tao ay mga ligtas. Tanong, ang bakla, tao ba? Tao. Ibig sabihin, may karapatan rin ng Diyos na iligtas yun. Dahil lahat ng utos o lahat ng tao, ibig ng Diyos na maligtas. Sinong tututol dyan? Mag-comment kayo. Kung ayaw nyo naman mag-comment, pumasok kayo. Sabi naman ni Just Abit, utos ng Diyos, okay lang maging bakla. Yung tinutukoy kasi doon na bawal ng Biblia, sa 6:9 ng unang Korinto, yung nakikiapid sa kapwa lalaki. Ibig sabihin,
Yun yung mga, direktahin ko na mga kapatid, yung mga tsumutsupa. Yun ang bawal ng Biblia. Yung mga nasa nightclub. Pero bakla ka naman, sumusunod ka na sa utos ng Diyos. Hindi ka naman nakikiyapin sa kapwa lalaki, kahit ba sabihin mo lambot ka. Aba, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Tapos sasabihin nyo, hindi maliligtas. O tutulan nyo to mga pastor kayo ng demonyo. Nandiyan na nga mismo sa Gis 34:35 ng gawa na binuka ni Pedro kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Ngayon, sabi ni Bro Elmer, feeling perfect sila. Dun sa pagiging feeling perfect nila, sila na mismo naghahayag sa gawa nila na wala sila sa katotohanan. Bakit? Pakinggan nyo ang ulat ni Apostolo Juan sa sa unang Juan, ano ba? Basahin natin sa 1:8 ng unang Juan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan gaya ng mga pastor, ay dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa Kanya. Kaya yung mga pastor na sinasabi, malinis kami, bawal ang bakla dito, bawal ang LGBT ko, gawa ng demonyo yan. Doon na mismo sa pananalita ninyo, sinasabi nyo na wala kayo sa katotohanan. Nagpiling kayo, Immaculada Conception kayo, kay Mama Mary lang lapat yun, hindi sa inyo, mga engot na pastor ng demonyo. Hindi sa inyo lapat yun, kay Mama Mary lang yun. Dahil si Mama Mary is Immaculate Conception. Pinaglihing walang sala. Kayo, 1:8 ng unang Juan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngayon, may perpekto ba? Wala. 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Dahil pag sinabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Gaya ng nasa 3:23 ng Romano. Lahat ay nagkasala. Kaya yung mga bakla, nagkasala man sila, katanggap-tanggap sila sa Diyos, basta't magpalikloob sila sa Diyos. Huwag lang silang yung tsupa. Pagpasensyahan nyo ng mga kapatid, di ko kasi alam sa yun lang kasi hindi lang yung makikipagtalik gaya ng nasa sa 6:9 ng unang Korinto. Alam nyo ba yung mga nasa sa 6:9 ng unang Korinto, pinatawad yun Tapos itong mga pastor na to hindi marunong magpatawad. Engot talaga kayo mga pastor, kontra talaga kayo sa Biblia, lalo na itong mga Baptist na ito at mga born again. Bakit? Ando na mismo sa 11 Ngunit binanal na kayo. Ngunit na nangahugasan na kayo. Papaano? 22:16 ng gawa. At narito, magtindig ka at ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa papaanong paraan? 28:19 ng Mateo. Yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun yung tinatawag na baptism. Kaya yung mga kapatid na LGBTQ dyan, huwag kayong matakot. Magkumpisal kayo. Magkumpisal kayo dahil katanggap-tanggap naman kayo sa Diyos Kung hindi kayo tanggapin sa ibang sekta, welcome kayo sa totoong iglesyang itinayo ni Kristo. At according to CCC 3:15 of 1 Timothy, the foundation and pillar of truth, that is the Roman Holy Apostolic Church. Dahil ang Diyos ng Iglesia Katolika, ang Diyos ng Biblia. Bakit? 28:20 ng Mateo, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya welcome na welcome kayo. Kung kayo mga Katoliko inactive, magkumpisal kayo sa pare. Because the praise have the authority. At ang unang-unang binigyan ng authority sa church ay si Pedro. 16:19 ng Mateo. At anumang inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Ano yung isa dun sa tinalian? Yung mga obispo. At yung tungkulin ng mga obispo, 20:28 ng gawa, dun sa tunay na iglesia, pakanin ng kawan. Sa papaanong paraan? 20:23 ng Juan, anumang inyong ipatawad sa lupa, ay ipatatawad sa langit. Sinong inutusan? Yung mga alagad.
Kaya tayong mga LGBT, ba tayo? Ay, mga LGBT, huwag kayong matakot. Lumapit kayo sa pare. Magkumpisal kayo. Tanggapin ninyo ang holy sacrament ng simbahan. At sa pamagitan yan, 15:2 ng unang Korinto, ligtas kayo. Kaya nga ang kanta ni Father Darwin ano ba yung kinakanta ni Father Darwin? Yung I'm here because you here, because God's, we are here because God's here. Yan ang kinakanta niyan. Nasa atin ang Diyos. Nasa kanyang Santa Iglesia. Dahil siya ang gumagawa sa atin sa pamamagitan ng mga obispo na inutusang pakanin ng kawan sa 2028 ng gawa. Kaya ikaw, bro, Bien Mendoza, tayo, kumpisal. Bukas may confession si Father dyan sa parokya. Magkumpisal tayo. Para mapataod, para makareceive tayo ng Holy Eucharist. Dahil ang mga apostol nakaugalian na yan kada nagkakatipon sila. Nagpuputol-putol sila ng tinapay. 27 ng gawa at ng unang araw ng Sanlinggo nang kami magkapisan at pagputol-putulin ng tinapay. And that's the Holy Eucharist. Kailangan natin ma-receive yan because that is the sacrament. That is the apostolic tradition in 2 Thessalonians 3:6 na dapat nating ma-receive. Dahil isa yan sa dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos sa 3:15 ng unang Timoteo. Kaya mga kapatid, ayun. Ang init. Ano ba? Basahin nga natin yung mga comment dyan. Bro Jared, hindi ba dapat mag-umpisal kung kanino ka magkasala? Aba, iba yun dun sa talata na yun bro sa 4:32 ng Epeso. Ngayon, ang binigyan ng authority na maaring magpatawad kahit hindi ka sa kanya nagkasala, alin? Yung mga obispo na binigyan ng authority sa 20:28 ng gawa na pakanin ng kawan. At isa doon, yung nasa 20:23 ng 1. Hindi binabasa ni Soriano to dahil maski si Soriano, alam nyo na. Anong sabi? Kung sino mang inyong patatawarin sa lupa, ay patatawarin rin sa langit. Ayun. Kanino inutos? Pag umatras kayo, dun sa mga alagad. At yung mga alagad na yon, yung mga obispo, yung mga pare. Kaya, wala niya ng protestante dahil wala sila sa katotohanan Mga sulpot kasi yung mga yan. Tapos ang lakas pang sabihin na, sasabihin ma-impyerno daw mga LGBTQ. Samantalang nasa 5:13 ng unang Korinto, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang humahatol. Kaya kayo mga pastor na nagmamalinis, basahin nyo 1:8 ng unang 1. Bakit? Kung sinasabi nyo kayo'y walang kasalanan, ay dinadaya nyo ang sarili ninyo at ang katotohanan ay wala sa inyo. Diyan mismo sa pagmamalinis ninyo, pinapatunayan ninyo na sa demonyo talaga kayo, mga pastor kayo ng demonyo. Ayun. Ano ba? Si Mama Mary. Ano to? Salamat kay Bro Archie. Ipinadala niya yung si Our Lady of Miraculous Medal. Ito mga kapatid. Ayan. Kamusta naman kayo? Ayan. Ang good news natin, yung isang kasama ko na dumayo dito galing Manila na makikipag-diskusyon sana sa amin, ang topic namin, patunayan niya ang Catholic Church sumasamba sa rebulto adoration ayon sa Biblia. Ngayon ang nangyari, katikisim. Tapos awa tulong ng Diyos, sasama na siya sa atin. Tata Diaz, tama ba bro? Kasumpa-sumpa talaga ang mga pastor dahil fanatic sila sa mga miyembro dahil sa 10%.
Kinatuparan niya ng 2 Timoteo 3:1, sa pagdating ng panahong mapanganib, kaalinsabay ng paglago ng kaalaman sa 12:4 ng Daniel, meron talagang mga ang maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. At nalapat yon dun sa 24:24 ng Mateo na mga bulaang propeta, gaya ni Manalo, mga pastor ng born again, si Bacalares, ang dami. Hindi na natin iisa-isahin. Halos lahat yan nakaregister sa Security and Exchange Commission. Errol Carafirma. Wow, good news ba yun? Yung katabi nagpakilala sa PPP. Opo, Ate Jingjing. Yung nagpakilala kagabi, sa awat tulong ng Diyos, papabinyag na siya. At dadami pa yan. Ang kailangan ko nga lang, mga kapatid, yung speaker. Kasi pinayagan na kami ng parish praise tsaka ni Bro Wendell Talibong. Sabi ko, Bro Wendell, pwede po ba kami magpahayag dito? Kasi maraming mga sulpot naaaka yung mga kapatid nating Katoliko. Ang sakit sa kalooban ko noon kasi mga kaluluwa yon. Tayo lang naman ng true church na nagtukod ni Kristo, and we have a apostolic tradition, dogmas, CCC, very biblical because we have the authority from our Lord Jesus Christ. And Jesus Christ, 7:24 ng Hebreo, ang dakilang saserdote, dakilang pare, dakilang pastor. Sa kanya galing yung authority natin Basahin ulit natin ang 19. Anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Si Manalo hindi ang kausap yan. Hindi rin kausap si Soriano, kundi si Pedro. At si Pedro ang unang papa sa Roma. Bakit? Sasabihin nila, si Soriano, sabi sa pasyon ninyo, magmula sa Jerusalem, hindi naman sa Roma. Kung hindi sa Roma, ibig sabihin pala, hindi pala iniibig ng Diyos ang Roma. 1:7 ng Roma, kayong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Ibig sabihin, yung mga nasa Roma, tinawag na mga banal. Ano bang church ang nasa Roma? Iisa lang. Hindi protestante, hindi sulpot, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya tayo tinawag ng mga banal. Kaya nga ang dami nating banal Mga inaring ganap ng Diyos 8:33 ng Roma. Sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Yan ang utos ng Diyos. Hello, Bro Alvin kita montok. Yan ang nasa Biblia. Kaya nga sabi ni Father Darwin, totoo naman, sa Catholic Church maraming sugarol because we have a freedom. Kaya kung gumawa ka man ng kalokohan, hindi na kasalanan ng pari iyon. Kasalanan mo na yon. Bakit? 5:13 ng Galacia, ang sabi ni Pablo, sapagkat kayo mga kapatid, kayo, mga nanonood, pati ako, ay tinawag sa kalayaan. Tinawag tayo sa kalayaan. Hindi na yun. Kaya hindi na kasalanan ng pare, hindi na kasalanan ng church kung merong mga sugarol, merong mga palaaway, merong mga masasamang tao, merong mga mamamatay tao. Hindi na kasalanan ng church yun. Hindi kasalanan ng church yun. Kasalanan na ng gumawa yun. Why? Because we have a freedom. Bakit? Ako ba nagsabi nun? Kayo mga pastor ng born again nagmamalinis, ako ba nagsabi nun? Hindi. Sino nagsabi? Si Apostol Pablo. Apostol ni Kristo. Dating mang-usig, 1:13 ng unang Timoteo. Ano sabi? 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Walang aral niyan si Soriano. Kay Soriano, tinawag sa diktahan. Target. Ayun ang nasa Biblia. Tinawag tayo sa kalayaan. Diyan sa Katoliko, ang dami nagiinom. Basahin mo kasi Biblia, pastor. Ano bang nakasulat sa Biblia? O gusto mo lang diktahan yung mga pastor? Anong sabi? Sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Tinawag tayo sa kalayaan. Ngayon, kung may nakikita kayong nag-iinom, nakikita kayong nag-aaway, nakikita kayong nagsisiraan, hindi na kasalanan ng simbahan yon. Kasalanan na mismo ng mga miyembro yon dahil tinawag tayo sa kalayaan. Ngayon, kung tinawag tayo sa kalayaan, ano ang dapat nating gawin?
ipakita natin bilang Katoliko na totoo tayong Kristiyano. Hayaan na natin yung gumagawa ng mali. Kaya nga tinawag sa kalayaan eh. Basta tayo, meron tayong tungkuling dapat gawin. Dapat ugaliin. 3:15 ng unang Timoteo na ano? Yung lubusin natin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas. 2:12 ng Pilipos. Basahin natin. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong laging ninyong pagsunod di lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Alin yon? 15:2 ng unang Korinto, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yan ang utos ng Diyos. Tinawag tayong mga banal. Kung yung mga nasa Roma, 1:7 ng Roma, tinawag ng mga banal, ganun rin ang mga Pilipino. Ganun rin tayo. Kaya wag tayong sasama sa protesta, mga kapatid. Manood na lang tayo ng TV. Bakit? Kung saan may paninibugho, pagkakampi-kampi, ang sabi ni Apostol Pablo, nandun ang kasamaan. Kaya pag nakita na nating mali, nakita na nating masama, huwag na nating i-entertain. Anong gagawin? Unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyong lahat ng bagay, ingatan ninyong mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yung protesta, anyo ba ng masama yun? Anyo ng masama yun. Dahil pagkakampi-kampi yun. Basahin natin ng 5:19 ang 21 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa mga tuwid ay mga ito: pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakampi-kampi. Kaya kung alam na natin nagkakampi-kampi, nagpo-protesta na against sa pamamahala, wag na nating entertain yun. Layuan na natin yun. Kasi magkakaroon pa ng gulo eh. Pangit mga kapatid. Meron kayong mga ako Duterte ko. I stand with Tatay Digong. Isa naman, I stand with Bongbong Marcos. Yung isa naman, stand ako kay Leni Robredo. Huwag tayo mag-stand sa mga yan. Mag-stand tayo dun sa iglesyang nitukod ni Kristo at dun sa mismong nagtukod ng simbahan. Sino yun? 2:13 ng Filipos, yung Diyos na gumagawa. At sino yun? 2:13 ng Tito, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa. Yun ang hihintayin natin, hindi yung ayuda. At pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun ang hihintayin natin. Yun ang kakampihan natin. Yung Diyos na tagapagligtas dahil siyang gumagawa. Dahil pag nagkaroon tayo ng bias, tayo mismong mga Katoliko, magkakagatan. Huwag sana mangyari sa atin yung mga kapatid. Bakit? 3:15 ng unang 1, dahil sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sana magsama-sama tayo, hindi sa protesta. Sana magsama-sama tayo, hindi para i-impeach si Marcos, hindi para suportahan si Duterte, hindi para suportahan si Leni. Magsama-sama tayo mga kapatid para ipalaganap ang salita ni Kristo at apostolic tradition na nasa 2 Timoteo 3:6. Paano? 28:19 ng Mateo, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Doon tayo magkaisa mga kapatid. 4:5 ng Epeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya bilang Katoliko, bilang totoong Kristiyano, magkaisa tayong ipakalat ang tunay na doktrina ni Kristo. Hindi sila Duterte, hindi sila Marcos, hindi sila Leni. Dahil di naman natin ikaliligtas yan eh. The politics is dirty. Mga kapatid, bilang isang totoong Kristiyano, unang Tesalonica 5:22, layuan natin yan. Magkaisa tayo, magkatikais tayo, aralin natin ng doktrina at dogma ng simbahan at ituro natin sa kanilang ganapin. Yan ang tungkulin natin. Hindi makiisa sa gulo mga kapatid. Kaya rin ako nag-live kasi yun ang yun rin ang pinoproblema ko kasi mismo tayo nagkakagatan, napupulaan tayo ng mga kaaway. Ginagamit ko lang itong boses ko kahit kaliit-liitan lang ako.
Para kahit papano mga kapatid, huwag tayong makisawsaw sa dun sa mga gulo. Magkaisa tayo, hindi para magprotesta, hindi para magkampi-kampi. Magkaisa tayo para ipalaganap ang katotohanan. Dahil ang iniwan ni Kristo, hindi naman Biblia. Ang iniwan niya kay Pedro, 16:18 ng Mateo, yung simbahan. Kaya ipalaganap natin yung turo ng simbahan. Dahil napakarami na. Katunayan, panahon pa lang ng mga apostol, ang dami ng bulaang Kristo nun Ang dami ng mga bulaang propeta nun Basahin natin ang 2:18 ng unang 1. Mumunti kong mga anak, itong huling oras. Ito, yung panahon ng mga apostol. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon na ay marami ng Antikristo. Anong ginawa ng mga apostol? Hinayaan lang ba nila? 1:13 ng Tito, sawayin yung may kabagsikan. Kaya pag may nakita tayong sulpot, nakita tayong inaakay yung kapatid natin sa pananampalataya, punahin natin. Dahil yun ang pananampalataya ng mga apostol, ng mga propeta, at ng mga tunay na Kristiyano. Yung makipagbaka. Bakit? Sa 6:12 ng Efeso, dahil ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo, hindi protesta, hindi para i-impeach yung namumuno. Ano yun? Kundi para magsama-sama tayo, labanan yung kadiliman, at yung kadiliman na yung malalabanan natin sa 2 Korinto 4:5 sa pamamagitan ng sandatang hindi laban sa laman. At yun yung aral, dogma, at doktrina ng simbahan. At yung simbahan na yon, na siyang foundation and pillar of truth according to CCC and 3:15 of 1 Timothy, ang Roman Catholic Church. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Diyan dapat tayo magsama-sama. Ayan, sabi ni Montalfelco Josh, bakit mo blinak yung mga Baptist na naghahamon sa'yo? Hayaan natin yon. Tapos na pakinggan ko ba kayo? Tapos sasabihin mo, sawayin mo, tama, nasaway ko na ang Baptist, tapos na ako dyan. Hindi ako maniniwala sa inyo, mas maniniwala ako kay Apostol Pablo. Ito, bigyan kitang sitas, 3 ng Tito. Bakit? Dahil ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una't ikalawang pagsaway, itakwil mo. Nakatatlong saway na ako sa Baptist, kaya tinatakwil ko na. Ngayon, kung maghahamon kayo, sa Russia TV tayo, ang tindig natin, patunayan nyo ang Bible Baptist Church ay totoo, tutulak ko, tsaka ko papatol sa inyo. Ngayon, bakit ko blinak yung iba? Nag-i-spam kasi ini-spam yung natin, yung doktrina natin. Ngayon, mga naghahamon, yung ibang nagchat-chat, nakalaban ko na. Ngayon, kung papatulan ko pa yon, lalabas nun, kinokontra ko na si Apostol Pablo. Magaling pa pala ako kay Pablo. Dahil si Pablo mismo nagsabi, 3 ng Tito, yung taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una't ikalawang pagsaway, itakwil mo. Kaya dapat pinatatakwilan ng Diyos yun. Kanino kayo maniniwala? Sa mga Baptist Church o kay Apostol Pablo? Kay Apostol Pablo na lang. Dahil si Pablo kaanib sa Katoliko, hindi naman sa Baptist O kaya yun na nga panawagan ko, mga kapatid. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo. At hindi lang basta magkaisa, mamalagi sa atin yung pag-ibig na tinuturo ni Kristo. Bakit? Dahil ang sabi ni Apostolo Pablo, 13:2 ng unang Korinto, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, maalaman kong lahat ng hiwag at lahat ng kaalaman, anupat mapalipat kong mga bundok, datapot wala kong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Kaya kahit magsama-sama tayo, magkatikais tayo, kung wala naman tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Why? Because the love is God. And God is love. And if you preaching and you have no love, you have no God. Therefore, wala tayong pinagkaiba sa mga ateista. Kaya gagawa tayo sa pag-ibig dahil yun ang utos 13:34-35 ng 1, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko, na kayo ay mangag-ibigan sa isa't isa. Kaya gagawa tayo, magkakatikis tayo, aakayin natin yung mga kapatid natin sa pamamagitan ng pag-ibig. At isa doon, 12:9 ng Roma, yung pag-ibig na hindi pagpapaimbabaw, kapuotan ang masama. Paano? Susuntukin ba natin? Protesta ba tayo? Hindi. 1:13 ng Tito, sawaying may kabagsikan. Dahil panahon pa lang ng mga apostol, marami ng sulpot. 2:18 ng unang 1. Ngayon pa kaya, lalo na si Kristo na nagsabi, 24:24 Mateo, maraming magsisipa rito. Si Kibuloy, si Manalo, dami.
At inaakay yung mga kapatid natin. Kaya magsama-sama tayo. Ako, nagpaalam na ako sa parish priest kay Bro Wendell Talibong. Ipakalat natin ang doktrina ng simbahan para wala nang maakay sa kadidiman. Yan lang naman ang alam kong gawang mabuti. Pag di natin ginawa yan, 4 day 7 ng Santiago, magkakasala tayo. Unang-una, hindi naman tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng masama. 2 Gs ng Epeso. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.